Okay, magandang hapon po sa ating lahat and mag-aral muli tayo para sa ating discipleship training, and we are now on our last topic for discipleship training natin ng how to start your own D group. Now, ang pag-uusapan na po natin ngayon at ito na yung ito na yung pinaka-last topic natin, which is the one verse evangelism. Gagamitin natin yung Romans 6:23. Okay? So, ito po ang sinabi ng Romans 6:23 at ganito nyo siya i-explain. Okay? So, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. It is said in Romans 6:23. And for the Tagalog version, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Romans 6:23. So, papaano nyo siya i-explain sa tao? Ganito po. Let's practice. Okay? Romans 6:23, basahin nyo muna. Nang sa ganon, maintindihan ng tao. Kung Pinoy siya, di Tagalog nyo sabihin. Kung English naman yung taong yon or hindi marunong mag-Tagalog, so English nyo sabihin. So, here is the explanation of Romans 6:23. Ang tao is a sinner, makasalanan. And because he sinned, he needs to pay for his sin. Because Romans 6:23 says, the wages of sin is death. And eternal death, also known as the second death in hell. Or ang kamatayan ay hindi lamang usaping pisikal. Ito ay usaping spiritual din. At ang kamatayan na tinutukoy dito, dahil wala kang espiritu ng Diyos, hiwalay ka sa God, ang iyong relasyon ay hindi nabuo dahil patay na ang iyong spirit. Kasi paano ka makaka-access kay God? Through the Spirit din. Dahil iyon lamang ang paraan para makapag-usap yung espiritu mo at espiritu ng Diyos. Ngayon, paano mo makakausap si God kung ang spirit mo ay patay? Kaya anong dapat gawin ng isang tao? Kailangan mabuhay yung espiritu na namatay sa kanya. Or else, habang panahon or pagka namatay siya, yung second death na tinutukoy is yung kaluluwa mo mapupunta doon sa impyerno. But because of Jesus Christ, pero dahil kay Jesus Christ, anong sabi po ng Romans 6:23? Because of His love for us, He offered a gift, which is Jesus Christ. So, ano ang pinagkaloob ng Diyos sa tao? Ito po ay isang gift, isang regalo, isang libreng regalo na hindi mo kailangang bayaran. Hindi ikaw ang magpapakahirap, hindi ikaw ang kailangang mamatay, hindi ikaw ang kailangang maparusahan sa krus, kasi si Jesus lang ay sapat na, dahil si Jesus lamang ang banal na Diyos na naging tao. Kaya siya lamang ang karapat-dapat para sa ikaliligtas ng tao. So, instead of us sinners na mapupunta sa impyerno or magsasakripisyo para mamatay sa krus, ginawa na yun ni Jesus Christ. So that anyone who will accept the gift will receive eternal life which is in heaven. At ang sabi po ng Romans 6:23, sino man ang tatanggap sa regalong ito na kaloob niya, which is si Lord Jesus Christ, magkakaroon ka ng eternal life doon sa heaven. So, gusto mo bang tanggapin ang alok ng Diyos na libreng regalo na kaligtasan na makukuha lamang kay Jesus Christ? Pagka nagsabi ng oo yung tao, sige, samahan mo ako sa prayer na ito ng pagtanggap kay Jesucristo at paghingi ng tawad sa ating kasalanan. So, ganun lang po. 2 to 3 minutes lang tinakbo. No? Hindi mo na kailangan mag-explain ng napakarami. Now, for example, sabihin ng tao, tinanggap ko na si Lord Jesus Christ, pero may issue kasi ko kung bakit ayaw kong dumadalo ng mga Bible study or ayaw kong pumunta sa born again Christian pana church. So, tignan natin yung mga ibang issues na kailangan nating sagutin sa kanila.
Okay? Number one issue nila, I already have a church and I don't want to shift to another church. So, it often means they're open to spiritual conversation but hesitant about changing their current religions or religious identity, tradition, or community. So, ano ang issue? Hindi dahil ayaw na nilang umalis dun sa church nila. Ang issue ay about hesitant pa sila. Ayaw pa nila. So, hayaan mo lang sila. Kung gusto nila mag-stay pa dyan sa religion nila, mag-stay lang. Sabihin mo sa kanila, okay lang yun sis, mag-stay ka lang dyan sa religion mo. Hindi naman kita aalisin dyan. Hindi ko rin naman tatanggalin sa'yo yung mga nakasanayan mo ng paniniwala. Ang akin lang ay bigyan mo rin ng opportunity na malaman kung ano ang nais ng Diyos. Dahil pag-aaralan lang naman natin is about the Bible. Hindi natin pag-aaralan ang mga doktrina ng mga religion. So, ganun lang kasimple yun. Okay? Stay focused on Jesus, not the church. As I have said, wag kayong masyadong mag-focus sa religion. Gently shift the focus to relationship, not religion. Palalimin nyo muna yung relasyon ng tao sa Lord. Kasi once na lumalim na yung relasyon niyan sa Lord, malamang-lamang sa mga susunod na panahon, siya na mismo magsasabi, I give up na dito sa religion na to kasi hindi pala tama yung aking mga pinaniniwalaan na natutunan sa religion na to. So first tell them you are not there to remove them from their church, as I have said earlier, but to introduce Jesus and have their faith in the relationship to Christ grow. So many people equate Christianity with rules or church rules and laws. So help them understand it's about a relationship with God and not another religion they can join in. So mas maganda talaga yung most ng mga topic natin is actually in deepening or pagpapalalim lang ng faith. Okay? So mas maganda nga na mag-focus talaga kayo doon sa ating mga lesson and not about doctrines or rules from the church. Okay, and number 3, let the Holy Spirit work gradually. Kaya dapat pinagpipray nyo talaga yung mga tao nyo. Not everyone is ready for a big step right away. That's okay. Keep the relationship warm and open. Invite them to things without pressure. So, offer to read the Bible or short devotional with them. Okay? So, another thing na tinatanong ng mga tao, people are naturally not a joiner. So, just tell them na if someone is not a joiner, when we say joiner, yung ayaw talaga nila na sumasali kasi introvert sila. Gusto nila nagsosolo lang talaga sila. So, there are people na mga introvert and not extrovert. So, when we say introvert, sila yung mga tao na gusto nila sila lang. Solong mundo. No? Ayaw nila nakikipag-social life. Kaya most of the virtual assistant, they are actually the introvert people. Now, those who are engaging in BPO, they are the extrovert people. So, if you are an introvert people, so hayaan mo lang sila if ang applicable na approach sa kanila is one-on-one. So, mas maganda i-one-on-one mo na lang sila. Because sometimes they are afraid of sharing things like yung mga tanungan sa Bible study. Ikaw sis, anong masasabi mo sa ganito? There are people na takot talaga makipag-engage when it comes to communication. Kasi parang ang tingin nila, natitrigger yung ano nila, yung ideas nila na baka mamaya mali yung ma-share nila. Okay? So, kung ayaw nila ng gano'n na ilalagay sila sa group, sige lang, one-on-one kayo. Diba? Why not? Okay, so, affirm their individuality. Just put them in the GC. And if they don't participate, then it's okay. Don't pressure them. Instead, talk to them privately. So, as I have said, one-on-one. Second, let them know that their personality isn't a barrier to knowing Jesus. Remember, people have individual characters, so respect who they are. This helps them realize that Christianity isn't about losing identity. It's about discovering life in Christ. Offer small, private talk. Instead of inviting them to a church right away, put them in a group chat or house Bible study. So, mas preferred nila yon, yung face-to-face na sa bahay lang. And also, do not put them in a group chat. Or, you can put them in a group chat, but don't let them participate in a group chat or any group Gmeet or Zoom.
meetings. Kasi hindi nila magugustuhan yun. So, offer small private talk. Sapat na yon. Now, reading a short gospel on their own or together, listening to a podcast or sermon online, talking casually over coffee, over life and faith, etc. So, yung mga taong ayaw talaga sa groupings, yan yung mga tao na gusto lang nila na makipag-usap sa'yo, makipagkwentuhan. That's good. Kasi at least, nakikipagkwentuhan pa sa'yo. So, it's better na kausapin mo sila in a one-on-one Bible study. Okay? So, meron naman tayong mga online, virtual, messenger. So, doon na lang, kausapin mo sila individually kung ayaw talaga nila mag-participate in a group. Another excuse ng mga tao, no, why they don't want to be participated in a group Bible study, high expectation kasi meron sila. Like, they need to have a drastic change of lifestyle, vices, way of dressing up, etc. Especially the LGBT group, no? Ayaw nila yung kagad-agad binabago mo sila doon sa kanilang lifestyle. Kasi nakasanayan na nila yon. So, gusto nila, ganito lang kami. Kapag yan ay non-Christian or non-church people, pero kung yan ay believer na at yan pa rin ang way nila, no? Gusto pa rin nila yung lifestyle na nakasanayan nila nung una, hindi tama yun. Kailangan kinokorek na sila. But if they are non-church people or non-believer, it's okay, no? Wag mo muna silang baguhin. Hayaan mo ang Lord ang kumilos sa buhay nila. Kasi ang Lord na ang kakausap sa kanila when it's time to give up everything. Pero as of this moment na hindi pa nila kaya, wag muna. Kasi kaya sila umaalis sa born again Christian kasi ang dami-daming mga rules, ang dami-daming mga pinaalis sa kanila, pinatatanggal sa kanila. Especially those people na alam mo yon, yung nagle-live in, yung bago mo sila nakilala is nagsasama na sila So, hayaan mo ang Lord ang kumilos. Yes, magta-topic tayo ng mga about sa mga sexual immorality. Pero, hindi natin ipupush sa kanila o pwepersahin sila na hiwalayan yung kanilang mga kalibyan. Hayaan natin ang Diyos ang kumausap sa kanila. Same thing sa mga bisyo nila or sa mga ginagawa nila in life na alam nating non-Christian way. Pero yun nga, sabi ko nga sa inyo, hayaan natin ang Lord ang kumilos at kumausap sa kanila. Darating yung araw, sila na mismo ang magtatanggal nun sa buhay nila kapag ang Lord na ang kumilos. Okay? So, when they think of that, it's often a mix of loyalty dun sa kanilang family tradition, sa kanilang kultura, or sa community that they belong before. So, they also are fear of being judged, excommunicated. Sabi ko nga sa inyo, yung mga nagli-live-in, kasi tinatanggal talaga yan. Yung mga LGBT, hindi talaga yan sinasali ng mga ibang churches sa kanila. No? Or else, lumayas ka sa church na to. Ganun kasi yung ibang church. So, hindi na nakikita yung grace ni God. So, we are under grace. We are under the mercy of God. So, hayaan lang natin sila na ganun. Okay? And then, there are confusion. No? Naku-confuse sila. Ano ba to? Bagong religion na naman ba tong pinasukan ko? If that is the case, then acknowledge their concern with respect instead of dismissing their fear or resistance. Affirm their loyalty and honor their sincerity. So say something like, I get it. Living something that being part of your life. So especially if there are strong rules or expectation is a huge deal. That's not something to take lightly. Rather shows empathy and not argument. So do not argue with those people. Place empathy. When we say empathy, yung inilalagay mo yung kalagayan ng tao sa iyo, sarili. So might as well hayaan na lang natin sila if ganun na sila. Okay? And redirect the focus to Jesus, not on church rules. Gently help them see that faith in Jesus isn't about switching church. It's about surrendering to Him personally. So use the scripture to show that salvation is through faith, not rules. God's plan for salvation isn't based on the church rules, and it's based on trusting Jesus. Okay? So, is that clear? So, number 4, let the Holy Spirit work. Sometimes they won't move, not because they don't believe, but because they're afraid of what they lose, like friends, reputation, family, or spiritual security. So, these are the things na kinatatakot ng mga taong ito. So, what if yung mga ka-friendship niya sa LGBT group,
layuan siya? What if yung family niya itakwil siya because he belongs now to the born-again Christian community and not any longer in the community of non-believers. So, ganon yung mga tumatakbo sa isip ng mga taong ito. Kaya, give them a chance na hayaan lang muna sila ng ganon and then let the Holy Spirit works on them. So, just keep being a loving presence, no? Hayaan mo lang. So, meron tayong dalawang bading na nandoon sa Youth GC. Nahayaan ko lang sila na magpakitang gilas ng kanilang kabadingan. Sabi ko nga sa mga darating na panahon, mawawala din yung pagiging bading nito. And lastly, let your conversation light. Like, start with how you are going to raise children. So, those are the things na pwede mong i-discuss sa kanila. Like, for the LGBT, just focus on God's rules, which is ang pwede lang mag-asawa is yung babae at lalaki. But do not push them na mag-asawa ka talaga ng babae, mag-asawa ka talaga ng lalaki, you know? Kung bakla ka, babae ka, dapat mag-asawa. Huwag ganon, no? Kasi lalong lalayo yan. Just let them know the rules of God or the command of God. And then, from there, marirealize naman nila yung pagdating ng panahon no? So, wag mo na lang na hayaan mo lang si Lord ang kumilos again. Okay, now, in biblical way, but in biblical way, but must not sound like you are insisting your own idea. So, get theirs and let the Holy Spirit move. This is why, before you talk to somebody, pray first. So, napaka-importante talaga ng prayer. Before you talk to a people, no? Especially in your membership, in the group, before you talk to them, before you conduct a Bible study, let the Holy Spirit work first. Kasi, kung walang pagtatrabaho ng Holy Spirit, kasi ang prayer kasi is nagluluto yan. Niluluto niya yung faith ng tao. At alam naman natin na non-believer yan before May mga sin na ginagawa yan. So, if you are bondage with sin, isa lang ang ibig sabihin yun, you are still under the control of the evil spirit. Kaya nga, ang labanan dito is hindi yung tao kalaban mo or yung character ng tao. Ang kalaban mo dito is yung evil spirit mismo na nagko-control sa kanila. So, para mawala yung control ng evil spirit, you need to pray for them. Kailangan ibabad talaga sila sa prayer. Kasi, kapag walang prayer, hindi talaga magwawagi. Hindi talaga uunlad ang iyong ministry. Mark my word. Kaya umuunlad ang ministry kasi binababad sa prayer. Ako, bago ako magsimula talaga ng Bible study, as much as possible, nakapag-anointing na ako sa Lord. Naghingi na talaga ako. So, may message ko muna sila, meron tayong Bible study sa araw na gano'n na, ganito ha. Then, after nun, magpe-pray na ako, magbababad na ako sa prayer, tapos hihilingin ko na sa Lord, Lord, hawakan mo yung buhay ng mga taong in-invite ko para sa Bible study, na sa gano'n makadalo sila. At, of course, may takot talaga na baka mamaya walang dumalo. Pero yun nga, sa akin din, pinagpe-pray ko din yun. Pinatatanggal ko yung fear na yon sa Lord. Na Lord, tulungan mo ako. Na sana yung mga taong na-invite ko, talagang dumalo. Let me give you an example. So, 1 month na talagang inilagay ko sa prayer, 1 month na preparation before ni-launch yung youth natin. So, nung 1 day na lang, no? 1 day na lang, talagang kinakabahan na ako noon. Kasi youth yan kabataan yan. Especially, anong sasabihin ko dyan? Anong gagawin ko dyan, no? So, dahil, at saka online pa, hindi mo kilala talaga, no? So, anong ginawa ko? Pray ako, sabi ko, Lord, sana walang aberya, yung mga kinausap kong tao, makadalo talaga. At natutuwa ako kasi on the first day ng launching ay 12 na kabataan yun. Not including me, not including Sister She. So, at saka si Pauline. So, ang daming nakadalo. Biruin nyo yun.
Kaya nga nakakatulong talaga ng malaki kapag nagpe-pray tayo kaysa sa hindi nagpe-pray. Kaya mga kapwa ko manlilingkod, mga pastor, mag-pray po kayo, no? Kasi kinakailangan niyo po 'yan upang na sa ganon talagang yung ministry ninyo is lumago. Malaki ang kinalaman ng leader kung bakit hindi dumalago ang gawain. Pansinin niyo po yung ministry ni Pastor Russell kasi binababad niya sa prayer. Ministry ni Sister Melissa, binababad sa prayer. Yung youth natin ngayon, binababad po yun sa prayer. Talagang pinagpipray ko isa-isa. Kinakausap ko sila isa-isa. Malaki din po ang nagagawa ng connection talaga. Yung building connection, yung kakausapin mo talaga sila isa-isa daily. Maganda po talaga yun. Malaki talaga na itutulong nun. And aside from that, of course, yung pagkilos ng Holy Spirit kasi itinaas mo sa panalangin, no? So, yun po. Kung gusto niyo lumago, Pastora Gina, Pastora Edna, so, tulungan niyo din ang sarili niyo na mag-pray. Kasi hindi nyo kakayanin yan ng sarili nyo lang. Yung talagang buong puwersa nyo, nilagay nyo na. Tignan nyo po si Joshua, nung pinabagsak nila yung wall of Jericho, nagpray lang naman sila nagpuri sila sa Diyos. Wala silang ginamit na sandata, mga missiles para pasabugin yung wall at makapenetrate sila doon sa loob. Walang ganun, no? Kaya bumagsak yung wall. Kasi ang wall kasi dito is yung evil spirit Yun kasi ang nagkokontrol sa tao. So, para mawasak yung control ng evil spirit, para mawasak yung wall sa pagitan ng Diyos at sa tao, kinakailangan nating wasakin yun through the blood of Jesus Christ. Kaya may bind and casting na tinatawag tayo. Pag-aaralan natin yan sa susunod na panahon. Okay? So, yun po, babad talaga sa prayer. Yun ang pinaka-the best. Okay? So, sana makatulong ito sa inyo, itong last topic natin for how to start your Bible study group. And I am praying na lahat tayo natuto. So, congratulations to all for the whole month. For the 2 months na pagkakandak natin ng training, ng discipleship training, and napagtagumpayan nyo itong lahat. So, we will now go with our last another training. So, how to plant a church na tayo. Or, titignan ko muna kung ano yung mga iba pang training na mas magandang unahin yun. Okay? So, magla-line up ako. But, every Friday, meron tayong homiletics. So, mag-aral tayo. Mamaya uli, mag-homiletics tayo. Okay? God bless us all po and shalom.